Napakainit yung kalangrima at handle buo nga sila dahil inabot nga si Joshua Pascual sa kanyang solo breakaway at dito naman makikita natin yung ating Vance Benes. Sprinter to sprinter ang ating makikita rito dahil magkakasunod-sunod na mga time excellent totals dito nakakabukan na sa harapan. Sumisubasala na dito rin si Ryan Tugawin, Merben Corbos, Uranza, Marcelo, Pili kaya matinding bigaan na sila dito dahil dito na Josie Mabinyal. Ryan Tugawin nandito sa likuran, sumisubasalan Merben Corbos, mawanayat po biga dito, nakaupo lang. Itong si Merben Corbos, umahabol naman itong si Ryan Tugawin. Nasa likuran umatapat din dito si Harley dito Corbos nakabukan. Ryan Tugawin pumasok sa gilid tumatapat dito Merben Corbos versus Ryan Tugawin. Sino kayo makakalawang dito? What's up mga sir, for today's videos muling nagbabalik si White Mix Moto Vlog dahil matagal-tagal tayong hindi nakadayo at nandito tayo sa may Gimba Bikers Club Cycling Challenge 2026. Magandang pigaan at bakbakan, patag na may kunting losong. Napakainit ang ating panahon, mag-iinit talaga to sila pagkatapos ng Tour of Luzon. Ito yung unang dayo natin rito kaya magandang abangan natin kung meron ba silang ensayo o talagang marami ang nagbabalik ensayo dahil matapos nga i-announce na meron namang kasunod ng Tour of Luzon 2027 at 17. Isis kaya magandang laban na dito sila idol. Sana all my baby La Pascual. Magandang binanatan at kinakabayo na ni Pascual dito yung kanyang hatak para makakawala rin sa peloton. Kita nyo naman yan. Napakatindi at gigil na gigil rito. Si Joshua Pascual nakakawala ang tuluyan siya rito sa harapan, no? At pinutol naman rito ni pagtalunan ni Patrick Marcelo. Nakabungad pero hinayaan na muna rito si Joshua Pascual na King Pascual nandito na nakatakas dahil maaga niyang pinainit yung kanyang baga at gigil na gigil siya kanina na makawala siya dito. Siyempre sino ba ang gustong hindi makakawala sa ganito kapatag dahil wala tayong ahon muna. Kaya dito sila magtutuo sa init ng panahon. Napakaganda yung ating laban at makikita rito. Pero si Uranza, hindi siya pumapayag. Ryan Jefferson, Sumiso at Yannick Reyes. Nandito na mga mortal na kalaban talaga dito sa loob ng karera. At yung mga MTB boys natin at meron tayong mga bagong pro. Masusubukan yung kanilang mga lakas dito sa ating mga veterano. Pero kapag ikaw, kung alam mo sa sarili mo na nasa harapan yung mga veterano at ikaw ay bagong pro, alam mo na medyo aatras ka muna at si Ryan Tugawin na yung mga veteranong rider na hindi na yan pwede mautakan rin. At Uranza umangat ng harap-harapan pero binantayan ka agad rin naman ni Sumiso. Yannick habol rin. Ito yung mga dipinsahan dahil patag ang ruta, more interval ang ating makikita. Si Uranza rito nakikiramdam, pumanay naman itong si Darius pero Yannick Reyes habol din kaagad siya rito. Ito yung mapapagod sila, domestic rito ang mapwersa maghahabol sa may babanat dyan. Joseph Habinyar, binantayan niya rito rin si Darius Villaseñor ng Victorious Sports, umiiwas sa kanan. Dipinsahan na muna sila pero si Ronald Kita ay nagpapainit rin dito ng kanyang baga dahil sabi niya baka ako ay lalamigin. Panayin ko muna ng dahan-dahan at wala dito si Edson Corbador. Yan yung mortal na kalaban niya rito. Kaya sumubok rin siyang tumakas dito pero si Nicole Pareha sabi niya wala si Edson, ako munang bahala ngayon. Nakakapit naman dito sa likuran si Luigi at si Jumar. Kamingaw, hindi talaga to sanay mag-maintain si Nicole ng 40. Sanay talaga to yung maintain na 55 to 54. Grabing dapaan kaya pwede kayong tumutok kung hindi kayo kakalas dahil Kenneth Maramba. Hindi rin siya magpapaiwan. Sabi rito ni Nicole Pareha, wala ba kayong pampalit? Sabi ni Jumar, wala pero meron kaming pangbanat dito. Ganun talaga dahil kung alam mo naman na kasama mo sa breakaway ay malakas, hindi mo kayang talunin, wag ka muna talagang papalit at aantayin mo yung kakampi. Ganun talaga ang diskarte ang kailangan din dahil kapag lakas ang kailangan mong ilabas dyan, hindi ka talaga mananalo. Kailangan mong pagurin yung kalaban mo. Kung alam mong hindi mo kaya, kailangan mong tutukan. 24 oras yan. Andito naman si Jomar at Luigi. Kita nyo naman yung gulong to gulong talaga yung kanilang tutok rito. Kaya Nicole Pareha dahil alam nila na kapag papalit sila dyan at itutuloy yan, kung sakaling matuloy, hindi na kakayanin si Nicole Pareha. Kailangan talaga ng bantayan na lang.
At hindi sila bubunga dyan. Si Nicole gustong magpapalit rito, pero wala talagang papalit. Kaya medyo, syempre, ganun talaga. Kahit makagalit dyan si Nicole, wala siyang magawa dahil sabi ni Jumar, malakas ka, hindi kita kakayanin. Kaya talagang mag-aantay ako ng kakampi. Pero sabi ni Jay, ako muna rito ang babanat dahil wala akong pangpalit kanina. Pero meron naman akong pang breakaway. Grabe yung ating mga bagets dito. Pautakan dahil syempre, dahil sanay ito sila sa mga ensayo rin na lagi ito nakasama sa mga pro. Kaya meron din naman talaga silang technique rin. At ito ay kapag naghabol rito, maraming kasama. Ito si Luigi ngayon. Dahil nasa likuran na sila Marcio Dario at si Amor ang bagong talagang member ng Team Excellent Noodles yan. JP Olarte nandito na rin. At ito umagwat, marami sila dito at nagpahinga na muna ang peloton. Hindi sila nagmamadali rito dahil kapag ikaw maaga palang ilabas mo na yung lakas mo, sayang. Kaya dapat meron kang plano kung saan ka dapat babanat para hindi masayang. At ang pagbabalik rin ni Marcio Dario dito matapos hindi siya makatapos ng laro sa Tour of Luzon 2026 dahil nagkaroon siya ng collarbone sumimplang siya kaya marami sila dito. Si Amor, Yannick Reyes, Erickson, JB Olarte, Harley, Marcio Dario, si Darius Luigi, G. Carl Nunez nandito rin. Kaya ito ay 10 sila dito sa harapan na sububok mag-attempt ng breakaway. Dito sa kailang 10 lamang na kagad yung sprinter dahil nandito si Harley at si Yannick Reyes. Pero dito ay nag-usap-usap muna sila dito. Sino ang magtatrangko sa atin? Dahil Team 7-11 marami sila at plus nag-jump pa etong si Krog rito. Kaya pwedeng magtulungan dito ang mga Team 7-11. At ito, side over na doon si El Joshua Carreño. At ito yung likuran ng peloton. Napakarami yan nila. Sobra sa bilang dahil 198. Napakarami yan nila. At meron lang silang top 10 rito. Kaya mag-i-enjoy sila rito. Kaya maaga rin naman talaga kumalas yung iba nito. Dahil yung iba gusto talaga makakuha ng experience. Dapat hindi tayo matakot lumaban sa mga malalakas. Dahil doon tayo makakuha ng technique kung ano yung mga galawan sa loob ng karera. At dito na si Harley, ito yung sprinter na talagang malakas din ito ha. Yun nga lang kapag hindi naman nagpapalitan itong nandito na sa ating harapan, pwedeng aabutan sila rito ngayon. Dahil syempre si Yannick Reyes hindi na yan papalit dyan. Likod-likod na muna yan siya. Dahil siya ang ririmati laban rito kay Harley ngayon. Pero yun nga lang, kung wala namang papalit dyan at isa lang ang magtatrangko, pwedeng aabutan sila dito dahil si Uranza, kumbaga control na yun dahil nandito na yung kanyang bata rito. Kumbaga Marcio Dario mapapalaban siya ngayon, pati si Amor makakadungaw kaya. Si Marcio Dario sa bintana ng kanyang bike ngayon at JP Olarte, sprinter yan. Pero si Yannick rito at saka si Erickson, abangan natin ito ha. Kung makakarimati ba etong si Erickson dito dahil si Yannick Reyes isang MCB boys yan na malakas rumimati. At dito sa RB sa Team 7-11 mapapalaban siya rito ngayon kung ano ang kalang discard rito dahil bumabagal ito ang ating breakaway rito dahil nga siyempre walang papalit dyan, walang magtatrangko. Dahil kapag ikaw magtatrangko dyan, kapag na itutuloy ririmatihin ka logi. Kaya kita nyo naman yan, nagpahinga dyan si Harley. Kumbaga iniisip niya dito na kapag ito ay matutuloy natin, Yannick Reyes at saka si Harley ang ating aabangan. Pero may naghabol, Uranza, kinukontrol ng peloton reto. Rustom Lim nasa likod, Marcelo Felipe, Ryan Tugawin, Sumiso Basalan, Kenneth Maramba. Kung mga sprinter ito, nakaabang rin. Kung mga domestic, kung mga nandyan pa si Mervin Corpus, kaya magandang laban ang ating makikita rito. At pumalit naman itong si Rustom Lim, John Cabadido, Kalkal. Kung mga matinding pigaan, kita nyo naman si Ivan, binabantayan si Mervin Corpus. Kakayanin kaya niyang pigilan kapag pumana at rumimati na yan. Mamaya dahil dito, kinokontrol dito ni Rustom Lim ang harapan, palitan sila dito. Kung baka dyan pa si John Cabadido, kung baka tansyado kapag mga ganitong ruta ng kriterio, makikita kasi kung gaano kalayo ang agwat mo laban sa peloton. Kaya kailangan tansyahan lang dahil kapag idikit naman nila kaagad ito, magpulasan, magangatan. Si Joshua Pascual rito gusto niyang lalabas pero tinatansya lang nila rito. Dahil nga wala silang sprinter doon sa harapan. Kaya hahanap dito ang mga Team Excellent Noodles ng diskarte para meron isang dadalhin at ilabas doon at papunta doon sa ating harapan. Kung mga diskarte talagang kailangan. Pero sa Dennis Gabaldon rito, hindi siya kampante rito sa trangko.
ni Rostom Lim dahil mabagal run. Kung baka kinukontrol down talaga. Ito si Dennis Gabaldon, lumabas siya rito. Pero nandito naman si Jomar dahil meron nga siyang kakampi sa harapan, hindi siya papalit dyan. At maraming salamat sa lahat ng mga followers natin, subscribers, thank you. At maraming salamat din kay Sir Alex Milan and Team Excellent Noodles. Ito, kumbaga kontrolado talaga ang harapan muna. John Cabadido naman ang pumalit. Kita nyo naman yung mga sprinter yan. Tugawin, Oranza, andyan pa si Marcelo Felipe. Marami ang nag-aabang sa likuran. Pero magandang laban to kapag ito ay Vance Penes ang ating laban. Dahil kapag nasa breakaway ka, kapag ganito kriterium ay tansyado kasi ito eh. Kumbaga, Kuya Ruel Hindrano to. Kumbaga, ito yung favorito, ang mga hari ng pistahan noon na talaga nga sabi nila, ilista mo na. Uransa, kalmadong-kalmado lang. At si Corpus, kita nyo naman, Marcelo Felipe, nag-usap-usap pala. Ganito talaga kapag mga pro, no? Pero kapag hindi po, yan, baka nagkasimplangan to, gawin nasa likod pa. Nandyan pa si talagang Roland Kita. Kumbaga, napakaganda yung ating laban ngayon. Kumbaga, dito naman ay humatak itong si John Cabadido. Kita nyo naman yan. Wala pa daw siyang ensayo ngayon. Pero kita nyo naman yan, isang buong barangay ang hinatak ni John Cabadido rito sa harapan. Magbayan kayo mamaya pagkatapos ng laban. Kita nyo naman yan. Napakarami ang pasahero dito si John Cabadido ng team 3115. Kaya dito, tinatimingan talaga nila dito dahil meron nga silang kakampi at meron tayong mga nag-jump rito ngayon. At si Yannick Reyes dito, likod-likod talaga siya dito dahil handa siyang growing mati rito laban kay Harley. Kaya abangan natin kung matutuloy ba nila rito dahil may mga dumikit dito, may mga nag-jump kaya pumanay rin. Etong si Luigi, habol naman si Amor dito, masusubukan talaga ang mga bagong pro laban sa ating mga veterano. Kita nyo naman yan, nagkakabalaran sila at makakadungaw kaya si Marcio Dario dito sa bintana ng kanyang bike. At si Patrick rito, nag-jump siya rito kaya ito ay bumanat. Dahil ayaw na natulungan, sabi ni Patrick, banatan ko para tumulin. Dahil kapag ikaw ay wala kang pangrimate, kailangan mong lumabas sa grupo para makakawala rin. Kita nyo naman yan, dinadapaan na ni Patrick rito para aagwat sana siya. Pero natutuloy na yung ating peloton relay ito. Kung mga tinatansya, tinatimingan para hindi magpulasan. Dahil sa likuran, kapag idikit nila kaagad ito, ay talagang magpulasan kaya walang sprinter. Ang mga Team Excellent Noodles kaya gagawa sila ng paraan rito. At ito pagkakataon na sana para makakapag-recharge. Pero discharge ang nagagawa ron dahil hindi nakuha ron. Ni Idol kaya ito bagal tulin ang nandito sa ating breakaway ngayon. Gawa ng walang nagtatrangko kaya ito ay pwedeng aabutan talaga ng tuluyan to sa ating grupo rin dahil si Yannick Reyes suka meron dapat magtsatsaga ritong hahatak sa Team 7-Eleven dahil marami sila. Yun nga lang, syempre kailangan mong dumiskarte muna dahil medyo maaga pa dahil marami pa sa likuran. Marcio Dario, dito pa si Erickson de los Santos at si G. Carl kasama rin dito kaya mapapalaban talaga ito mga I think parang junior pa rin ata to si Nunez kaya masusubukan yung kanyang kakayahan rito sa ating mga bagong pro. Erickson, grabe umahon yan, masusubukan siya dito sa patak at laban rito kay Yannick dahil hindi na talaga bubunga dyan si Yannick Reyes dahil inaantay talaga niya na kung sakaling sila ay makakaagwat ng tuluyan, pwedeng ririmati talaga at riligo na Si Marcio Dario, kita nyo naman yung napakainit ng ating panahon, mag-iinit talaga sila at meron tayong mga 13-man breakaway rito sa ating harapan dahil si Luigi na naman ang humatak rito, kumbaga JP Ularte. Pero Pascual rito, sinubukan niyang bakuran muna para yung kanyang kakampi rito ay pupunta dahil meron silang discarte rito dahil wala nga silang sprinter sa harapan. Pero sabi ni Uranza, likod ka muna, kami muna magtrabaho rito sa harapan. Dito John Cabadido naman ang humatak rito, kumbaga ito walang kapaguran ito si John Cabadido dahil si Pascual sinubukan kontrolin niya para yung kakampi niya dito ay haharap para meron silang discarded ang gagawin dahil wala nga silang sprinter sa harap. Kailangan talaga nilang kumbaga magpapakawala rito. Pero nandito naman si Leonard Valdez, pumanay na naman dito dahil hindi siya kampante sa dalahan ni John Cabadido dahil ito tutulin itong grupo natin ngayon ng peloton. Talagang dinadapaan, pinipiga na niya Valdez dito para tumulin ito dahil
Ang kanina nakakontrol lang kaya ito pwedeng makakadikit ito. Grabe kapag patag talaga matutuloy ng ating laban kaya sino kaya ang mananalo natin dito sa taon ng 2026 sa pagbabalik ni White Mix dahil siyempre matapos ng Tour of Luzon 2026 na kumaga wala mo nang talagang karera, kumaga pahinga dahil lahat sila mga pagod kaya ito. Back to the ball game na naman tayo ngayon at nandito si El Joshua Carreño at si Idol Grego Bolinas. Ito napakalakas yan, ilang beses umahon yan sa may Baguio at ito na. May nag-jump Joseph Habinyar nasa kanan Uranza, nakikiramdam si Joseph Habinyar at dinala na itong si Sumiso ngayon para hatakin. Papunta doon sa harapan dahil wala nga silang sprinter, kailangan merong isang sasama pero ang tanong dahil lumabas nga si Sumiso, pwede itong didikitan ng ating grupo ngayon at si Kalkal. Nakabantay ka agad paglabas dito ni Joseph Habinyar, kailangan niyang bantayan at talagang kapitan si Sumiso Basalan. Yan yung pinakamasakit sa Tour of Luzon 2026 na alam mo na dapat na manalo ka na pero naligaw. Ganun talaga kasama yan sa laro ha. Kumbaga siguro hindi talaga para rin sa kanila dahil yung mga naiwan na yun ang nanalo si Daniel Gold ha. Kaya ito ay talagang nakabantay kagad etong si Kalkal dito sa paglabas rin, kaya ito dumikit, kaya nag-minor na sila dito. Pwede nang dumikit ang peloton rito dahil kanina tinatansya nila dahil walang ang sprinter ang Team Excellent Doodles, kumbaga hinayaan na muna talaga, pero dahil lumabas ito si Sumiso pwedeng maghabol na rito ang peloton ngayon dahil syempre hindi na pwedeng pagbigyan ito dahil kanina mas lamang na ang mga 7-11 at saka 3-1-1-5. Ngayon Excellent Todos nandito na nakabungad pa, dumikit nga dito Nicole Pareha, nagwawala na naman dito sa harapan. Kita nyo naman walang kapaguran talaga itong si Nicole, mapaahon, mapapatag yan. Talagang grabe pumanayan, kaya kapag kayo ay nakasama nyo sa loob ng kara pwede kayong kumapit yan. Basta't huwag kayong kakalas. Kita nyo naman yan, napakatulin yan, no? At saka 198 riders. Meron silang top 10. Nako, babawi na lang yan. Ang iba rito sa susunod na taon siguro. At meron pala sa September 10. Kung sinabi na merong ulit laro rito. Kaya September 12. Sorry. Kung ito yung ating grupo, medyo yung mga nasa likod dito. Iniisip na lang siguro na sana makatapos kami. Dahil nakasabay kami sa mga pro. Dahil kapag mga pro nandun kasi yung maintain pwede naman tayo sana magbike. Yun nga lang kapag maintain na ang speed ang pinag-uusapan, yun ang napakahirap talaga sabayan. At ito medyo naputol na nga ang peloton rito. Kumbaga diskarte talaga. Marcelo Felipe, Ryan Tugawin ang ating aabangan natin at saka Uranza, Mervin Corpus. Yan yung mga mortal nakalaban. Kita nyo naman yan, si Ryan Tugawin at saka Marcelo Felipe, hindi talaga sila mag-iwalan. Dyan pa si Kenneth Maramba at panibago na naman tayo mga tumakas. JP Olarte, nandito muli sa harapan rin, Nicole Pareha, Darius Villasenor, Ryan Jefferson, si Joshua Pascual. Eto, meron tayong 5 nakita rito na tumatakas. Dahil sabi nila, kita naman rito ang magpapakawala dahil ilabas natin yung ating lakas dito dahil kapag ito ay natuloy nila, abangan natin itong si JP Olarte at mapapalaban si Joshua Pascual rito ng Grimatihan ngayon. Kita nyo naman yan, hindi talaga sanay itong si Nicole Pareha na maintain ng 40 rito, kaya 50 pataas talaga si Uranza rito ang humahabol ngayon dahil nandito yung kanyang Gririmate na si Harley, kaya ito ay dinadala dahil kanina dahil nadala sa breakaway na si Harley, kaya si Uranza doon talagang kinukontrol nga. At pero ngayon dahil nga naiwan, kaya siya naman ang hahatag dahil ang paririmatihin rito ni Ronald Uranza itong si Harley. Talaga grabe ang ating laban talaga, no? Iba talaga kapag may mga gameplay, may technique. Nicole Pareha lumabas na naman ang harap-harapan. At nandito naman si Ramon, naiwan pero humabol dito ang Cebuano Hashat. Kita nyo naman yan. Makakabawi kaya rito ang Cebuano Hashat laban kay Nicole Pareha ng Victoria Sports matapos siyang akalasin nung nakaraang laban nila dahil inatras ni Nicole sabay banat. Ngayon sabi nito ni Ramon, baka sakaling ako ay makabawi sa'yo ngayon. Kita nyo naman yan, meron pa tayong last 2 laps sa ating laban. Tinutukan muna ni Ramon dito dahil tiniis dito dahil syempre pagod na rin yan si Nicole. Kumbaga kung nandito si Ian,
Pwedeng hindi gagawin niya ni Nicole ha, dahil wala si Ian, kailangan talagang lalabas na at nandun si Marcelo din. Na handang grumimati, sabi ni Nicole rito, tiisin mo, wala ka bang pangpalit? Sabi ni Ramon, wala pero meron akong pangbanat. Ganun talaga, no? Dahil kapag hindi mo kaya, ang umaagwat na kasama mo, syempre huwag ka talagang papalit, aantayin mo yung kakampi mo. Pero kapag kaya mo, pwede kang pumalit dyan. Kaya ito, diskarte. Pero biglang binawian at pinakalas dito ni Ramon. Ganun talaga, walang pangpalit. Pero meron namang pangbanat pala si Ramon. At dito lumabas din si Darius Villaseñor. Ang tuloy ng habol rin. Rito ni Ivan Alangano, dating magkakampi, ngayon ay magkalaban. Kita nyo, climber to climber. Kapag hindi ito hinabol nila, pwedeng magkakarimatihan yung ating mga bagets ngayon dahil parehas mga climber to, at dito masusubukan ni Darius itong kanyang dating kakampi na nasa Dandix. Grabing pigaan talaga, ibang klase dahil walang ahon. Dito muna daw magpapakawala si Darius ng lakas sa bata ang bilis na kapag dive itong si Harley rito. Kapag itutuloy na rito, lamang na kagad itong si Harley, pero hindi pumapayag si JP kasama si Pascual. At Dennis Gabaldon, umangat na naman si Pascual ang harap-harapan. Dennis Gabaldon, habol naman dito. Wala mo ng kaibigan. Nagkaprenuhan pa nga sila dyan, no? Grabe talaga nga kanang pikaan. Unli interval na ang ating nakikita. Gusto talaga ng lalabas. Pero JP Olarte medyo naiwan siya dito. At nagpupursige na si Dennis Gabaldon dahil nakita niya dito na groggy na yung mga kasama. At sa tingin niya rito, lamang na siya. Dahil mga climber ang kasama niya rito, nagpupursige siya rito. Pero kapag wala namang papalit dyan, syempre magugrugi ka, sayang. Kaya dapat may papalit din dyan. Kaya nagkaminuran Pascual, nakabungad rin siya rito sa harapan. At nandito na si Harley na handa na sanang rumimati. Pascual, pasimpleng bumati, inom pa sana ng tubig rin si Darius rito, pero biglang binanata ni Joshua Pascual. Solo breakaway na natin. Masasagad na kaya ni Pascual hanggang finish line dahil matapos sa kanilang mga bataan sa umpisa. Bumanat rito dahil pinainit niyo kanyang baga, at dito sa kanilang last lap, tuluyan na kaya niyang masasagad yan. Grabe, wala tayong ahon pero meron tayong kunting losong reto. Grugihan talaga to kapag patag dahil lahat sila matutulin. Nandun yung pwersa dahil kapag yung angat mo kasi mabagal, hindi ka makakawala. Kailangan na kabayuhin mo para talagang aagwat ka sa grupo rin. Kita nyo naman yan, no? Ligo na si Joshua Pascual dyan dahil para hindi siya mag-overhead dahil napakainit ang ating panahon. At eto na yung ating grupo sa likuran. Kita nyo naman yan, no? Naghahabol talaga dito. Sinusubukan rin ni Pascual rito na tiisin yung kanyang maintain. Ito, mapapwersang domestic ngayon rito dahil umagwat na nga si Pascual rito. At kapag nakausad siya sa may U-turn, pwede na siyang hindi aabutan. Yun nga lang, magmiminor ka sa U-turn, kaya siyempre pwede ka talagang didikitan. Pero napaka hirap yung ginawa rito ni Pascual dahil yung kanyang maintain mabigat ito. Kumbaga, hindi na pwedeng pagbigyan dahil may pangtuloy. Pwedeng decoy lang ito si Pascual, pero meron kasing pangtuloy kaya mahirap nilang pagbigyan, kaya kailangan maghabol na. Inuunti-unti rito. Grabe, kita nyo naman yan, no? Nahirapan ba yan si Pascual dyan o nakangiti lang siya dyan? Grabe rito. Wala nang imikan, sabi ni Pascual, wala na bukas. Kinabukasan mag-ensayo naman tayo, kaya itulo ko na. At grabe yan, nag-overheat na talaga. Rito si Pascual nga, nang iniisip niya dito na sana makausad din ako hanggang U-turn dahil rimatihan na pagbalik. Pero siyempre, hindi papayag rito ang mga Team 7-11, Victoria. Kung mga nandun pa yung mga Team 3-1-1-5 na ito ay suluhin ni Pascual dahil isang climber. Ginawang break artist ang oras na yan. O, kita nyo naman yan. No? At dito ay nagre-recover na si Pascual rito. Nararamdaman na ni Pascual rito na tinamaan na siya sa puso. Pero kailangan niyang tiisin para mapwersa rin ang mga domestic ang maghahabol sa kanya. Grabe talaga. Kumbaga, tiis ang kailangan, sacrifice. Dahil kapag dumikit, nandun naman si Ryan Tugawin, Mervin Corpus, Uranza, andun pa si Roland Kita, Marcelo Felipe. Magandang abangan natin kung makakadikit pa ba ang ating peloton rito. Kita nyo naman yan, no? Kumbaga, ramdam na ni Pascual dito na groggy na siya. Kumbaga, masakit na, pero kailangan niyang tiisin dahil sa ensayo. Kapag sinanay mo, yung katawan mo, kita nyo naman na isang batalyon na naghahabol dyan kay Pascual sa kanyang solo breakaway. Kumbaga, sinusubukan talaga niyang pwersahin sana
At na percent talaga ni Joshua Pascual pero inuunti-unti siya nung ating peloton. Kaya abangan natin kung sino ang mananalo natin rito dahil nasa likuran na ni Joshua Pascual, hindi siya pinagbibigyan talaga ng ating grupo. Kaya ito, magkakasunod-sunod na rito ang mga excellent dodos. Nakita natin sa kabungan itong si Darius Villaseñor ng Victoria Sport dahil nandyan rin si Marcelo Felipe na handa talagang krumimate. Kaya dito natin makikita kung sino ang mananalo natin dito, sprinter kaya o mga climber, dahil nakabungan ang mga climber dito sa ating harapan kaya dahil Mervin Corpos, Ryan Tugawin, Ronald Uranza, Marcelo Felipe, Sumiso-Basalan, Kenneth Maramba. Kaya magkakasunod-sunod na nandito sa ating harapan kaya ng mga excellent dodos. Pumalit naman itong si Justin sa paghatag, bumuka naman itong si Justin, pumalit naman itong si Ivan kaya Ramon de la Cruz ang Cebuano Washa Tren. Napakatindi yung kanilang pigaan ngayon at nandiyan rin si Juba Duma na ba pero naubos na rin siya dito. Josie Pabinyan dito rin si Ryan Tugawin, Sumiso-Basalan at Mervin Corpos. Nakaupo siya rito sa harapan, nakabungan Mervin Corpos nandito na at Ryan Tugawin nandito sa likuran, tinutukan niya muna dito si Mervin Corpos. Napakatindi yung kanang rimat yan ngayon, umahabol dito si Ali at nandito si Mervin Corpos. Pumasok si Ryan Tugawin, tumapat dito kay Mervin Corpos. Matining pigaan, sino kami nanalo at nakauna pagbalik ko doon si Ryan Tugawin. At dito grabe nga yung hatak sa mga excellent dodos. Kumbaga magkakasunod-sunod na sila dito. Napakadiling pigaan dahil si Pascual nga inabot rin sa kanyang solo breakaway. Talagang inubos rin talaga ni Pascual rito dahil walang ahong. Kaya dito muna daw siya sa patag ngayon at kita nyo naman yan, umaagwat na nga rito sa harapan si Ivan at dito rin si Ramon. Talagang tinudo, talagang piniga rin dito ni Ramon at Josie Pabinyar, Sumiso-Basalan, Ryan Tugawin at saka nasa likuran din si Mervin Corpos at si Ronald Ulanza. Nandyan rin yung kanyang kakampi na sana na itong si Harley dahil nasa likuran dahil hinata ka rito at dito si Mervin Corpos. Lumabas siya rito at si Ryan Tugawin dyan nakikiramdam na muna talaga siya dito kung may lalabas ba dahil nakatutok rin siya kay Josie Pabinyan at paglabas at pagpiga rin ni Corpos dito, tinutukan kaagad rin ni Ryan Tugawin at si Harley. Humahabol Kenneth Maramba, Sumiso-Basalan at Marcelo Felipe. Grabe yung piga ni Mervin Corpos dito, nakaupo lang dito sa kalang rimatihan at napakatindi at Ryan Tugawin pumasok dyan sa gitna, pinasukan niya dito rin si Harley at Mervin Corpos nakaupo lang dito at ito tumapat rito si Ryan Tugawin. Nagkakapigaan talaga sila dito, napakatindi yung kalang rimatihan, 69 kps. Grabe inulahan pagpiktos doon ni Ryan Tugawin. Grabe, napakatindi. Makapigil hininga kay pangalawa doon si Corpos, pangatlo si Sumiso-Basalan.